Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya. In the interest of fairness. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Galit na galit si Attorney Harry Roque dito sa nangyari sa PhilHealth. Ano ba ang nangyari sa PhilHealth? May corruption bang nangyari sa PhilHealth? Bakit galit na galit si Attorney Harry Roque? High blood sa inilaang pondo ng PhilHealth na para umano sa more noble causes. So, marami raw mga dahilan itong PhilHealth na hindi nagugustuhan ni Attorney Harry Roque. Okay? Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya. In the interest of fairness. Noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat i-google para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil sumobra ang pondo ng PhilHealth, dapat maraming by the way yung kapatid ng wife ko, kabago-bago lang nakalabas sa hospital. Okay? Yung PhilHealth sana, kung totoong sinabi ni Attorney Harry Roque na tumaas yung budget na ng mga PhilHealth, dapat taasan rin yung mga allotted na madidak. No? If you are a PhilHealth member, dapat tumaas rin yung kaltas ng babayarin sa hospital. Alam naman natin na isa ito sa mga problema ng taong bayan sa Pilipinas, yung mahospital ka. Grabe. Sobrang nakakahirap yung malaki yung bayarin sa hospital. At ito sanang PhilHealth ang isa sa makatulong guminhawa ang ating pamumuhay. PhilHealth, kung sumobra ang inyong mga budget dyan, ibigay yan sa taong bayan. Ibigay nyo, lakihan nyo ang pondo, lakihan nyo ang ibigay ng mga nagkasakit, lakihan nyo para malaki na ang bawas na babayaran ng Pilipino.
bakit pinakailaman yung bakit pinakailaman yung 90 billion? Totoo ba yan? Kakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At wag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay... Kaya nga, Migs Duhina, mabuti nga, Sir Donmar, may malasakit center na under ni Senator Bongo. Maraming natulungan maliban sa PhilHealth. Correct? Diba? Napasaloob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Correct. Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay. Hindi nyo dapat grabe naman tong gobyernong ito. Kung totoo itong sinabi ni Atty. Harry Roque, dahil raw sa sobrang laki ng bumayad sa PhilHealth, no? 90 billion, imagine that one. Pwede yon ilagay itong pondong ito sa mga public hospitals. Alam naman natin yung mga public hospitals natin, walang mga kasangkapan nga. Kulang nga yung nag-iilog. Yung bang nag-unahan nga yun sa mga dialysis na machine? O doon yun. Bumili tayo ng mga, grabe. Kawawang bayan to eh. Kung totoo man itong sinabi ni Atty. Harry Roque, I will research on this, na kinuha pa yung 90 billion na pondo ng PhilHealth. Grabe. Yes, Donmar, tumaas na po yung babayaran namin ng mga OFW. Dati mababa. Grabe. Dati si Pangulong Duterte, sobrang mahal niya yung mga yung mga OFWs. Ngayon, kung yung PhilHealth lumaki ng lumaki yung pera nila, gamitin sana ito sa mga medical mga kasangkapan. Pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo. Imagine ngayon kung ma-hospital ka, it will not go down from 20,000 below. It's 30,000 up. Siguro sa mga mayayaman, maliit lang yan para sa kanila. Pero yung mga kababayan natin, yung nandun sa bukid, kung ma-hospital sila, wala talaga silang maggasta na pera. So lahat na lang sana, dahil sumobra yung budget ng PhilHealth, ibigay ito sa taong bayan. Kung tutusin pa nga, bayaran ng PhilHealth lahat ng gastusin ng mga na-hospital nating mga pobre nating mga kababayan kasi sumobra yung mga ninyo. Hindi dapat ito ginagalaw ng ibang ahensya ng gobyerno o ibang part ng government. Dapat hinayaan yan. Di ba, tayo, kung magpapamember tayo ng PhilHealth, nagbibigay tayo ng parang registration. Di ba? Tama? Nagbibigay tayo, di ba? Ito yung pondo ng PhilHealth. So, itong pondo na ito, I think monthly ba yan o may every year ba? I'm not so familiar. Pero, itong pondo na ito po ay dapat maibigay sa tungkol po sa medical problem natin sa Pilipinas. Hindi ito pwedeng galawin sa ibang Okay, so let's wait for the other party kung ano ba ang reason dito. Bakit ginalaw yung 90 billion na sinabi ni Atty. Harry Roque? Dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po Correct ka, Atty. Harry Roque. yan para lapain ng mga politiko. Kaya galit na galit. Uminit talaga siya. Matay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Grabe. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa So in fairness, kasi hindi naman maganda kung si Atty. Harry Roque lang ang kanyang side lang, ang kanyang paggalit, ang kanyang pag-init dito sa issue ng PhilHealth ang maririnig. Nananawagan pa si Atty. Harry Roque. PhilHealth, tumawag kayo sa SMNI, magpaliwanag po kayo. In fairness, para po patas tayo dito. Ano ba ang dahilan dito? PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito.
Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan?